Dahil sa sobrang cute ng batang babae sa kalsada, binuhat ko siya. Sino ba namang mag-aakala na masasabit pala ako sa nanay niyang si? Grabe, idineklara pa niya na dahil binuhat ko ang anak niya, kailangan ko siyang pakasalan. Ginawa pa niyang dote ang lahat ng shares ng kumpanya nila para pilitin akong magpakasal. Sa sobrang takot ko, gusto ko na sanang tumalon sa isang Italian Vespa at tumakas. Pero sino ba namang mag-aakala na yung batang kanina ay malambot at mahina lang, biglang nagpakita ng mukhang mabagsik at direktang sinabihan ang nanay niya na hulihin mo siya para maging tatay ko. Nasa isang milk tea shop ako noon at nagpapalipas ng ulan nang biglang may maliit na figura na umagaw ng pansin ko. Yung batang yon, mukhang 2 o 3 taong gulang lang, may maliliit na binti na dahan-dahang naglalakad sa kalsada habang dumadaan ang mga sasakyan. Hindi na ako nagdalawang isip, tumakbo agad ako at binuhat ang bata. Anak, delikado tumakbo mag-isa sa kalsada. Alam mo ba yan? Si Maya, pinalit na pangalan, nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa akin, isang kamay mahigpit na nakayakap sa leg ko. Tiningnan ko ang magandang batang nasa bisig ko, at ewan ko ba, parang may kamukha ko siya. Pero kagagraduate ko lang ng college, wala pa nga akong girlfriend, paanong magkakaroon ako ng anak na babae? Anak, alam mo ba kung nasaan ang bahay mo? Pero kahit anong tanong ko, hindi nagsalita ang batang nasa bisig ko, tahimik lang na nakayakap sa leg ko. Sa kawalan ng pag-asa, binuhat ko ang maliit na bolang harina papunta sa taxi, balak dalhin sa pinakamalapit na police station. Kinakausap ko pa lang si Maya nang biglang maisunod-sunod na banggaan ng mga sasakyan sa likod. Yung malakas na pagsabog, ikinahilo ko. Parang natakot din ang batang nasa bisig ko, umiyak ng malakas. May dugo na umaagos mula sa ulo ko, siguro nasugatan ako dahil sa banggaan. Tapos, gamit ang huling lakas ko, binuksan ko ang pinto ng sasakyan at tinulak palabas ang bata. Kasabay noon, may isang limited edition na Bugatti ang huminto sa harap ng mall. Bumaba mula sa sasakyan ang mahaba, payat at maputing mga binti. Yung malamig at matalim niyang mga mata, nakapagpatindig ng balahibo. Si Maya, nawala dito, ang boses ni Isabel, pinalit na pangalan, ang si, nakasinlamig ng yelo. Narinig yon, si Sofia, pinalit na pangalan, ang kasama ni Isabel, ay nanginginig. Ate Isabelle, gusto ko lang sanang pasyalin si Maya sa syudad. Sino ba namang mag-aakala na pagkatapos naming bumili ng damit, hindi ko na siya makita? Hindi ko talaga sinasadya. Ang mga katulong sa tabi nila, takot na takot din at nanginginig. Siya ang pinakamamahal na anak ng sihi, tapos naligaw pa. Lumipas ang kalahating oras, wala pa ring bakas. Si Sofia, naka-high heels, mabilis na lumakad sa mga kalye. Biglang lumapit ang ilang babaeng bodyguards na nakaitim. Nakita na po namin si young lady. Pagkasabi noon, dinala si Maya. Pero nung oras na yon, si Maya ay nag-aalala at itinuro ang sasakyan sa likod. Si Sofia, yakap si Maya, umiyak ng malakas. Maya, saan ka ba pumunta? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo? Si Maya, marahas na nagpumiglas, malapit nang tumulo ang luha. Nagtataka si Sofia, ngayon, bakit si Maya parang isang maliit na hayop na nagwawala? Si Maya, bumaba mula sa bisig ni Isabelle at tumakbo pasulong. Si Isabel at Sofia, dali-daling sumunod kasama ang mga bodyguards. Huminto si Maya sa harap ng isang nasusunog na sasakyan. Itinaas niya ang maliliit na kamay at kinatok ang pinto. Agad hinawakan ni Isabel si Maya, senyasan ang isa na buksan ang pinto ng sasakyan para tignan kung may tao sa loob. Wala laman ang loob ng sasakyan. Nakita yon, nag-aalalang bumaba si Maya mula kay Isabelle at gusto na namang pumasok sa loob ng sasakyan. Kahit sa labas si Maya ay mukhang malambot at mahina, ang mga nakakakilala lang sa kanya ang nakakaalam na siya ay isang maliit na demonyo, ugali na parehong spoiled at mabagsik. Napansin ni Isabelle ang kakaiba, agad pinasundan kung anong nangyari at kung sino man ang nasa loob ay dinala na sa ang ospital. Nababaliw nga, si Isabelle, hindi pa raw nakakita ng ganito kay Maya. Sino kaya iyon na kayang magpaalala kay Maya ng ganun? Mabilis kumilos ang mga tao ni Isabelle. Sa loob lang ng kalahating oras, nalaman na ang lahat. Madam, sabi ng isa sa kanila, ang tagapagligtas po ng young lady ay nasa General Hospital, pinalit na pangalan. Dinala po ng mga taga-ospital kalahating oras na ang nakakaraan.
Nung oras na yon, nakahiga ako at tulala sa kama sa ospital. Malabong narinig ang mga doktor na nag-uusap. Swerteng-swerte itong lalaki, konting sugat lang. Yung driver naman, hindi pa alam kung kailan magigising. Biglang may magulong tunog ng mga yabag sa labas. Madam, ang taong nasa silid na to ang tagapagligtas ng yaong lady. Bumukas ng bigla ang pinto ng silid. Isang maliit na bolang harina na kulay pink ang nagmamadaling pumasok at umakyat sa kama, mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Si Isabelle, ang Dean, dahan-dahan ding pumasok. Siguro unang beses niyang makakita ng ganun kagandang lalaki, hindi niya maiwasang tignan ng ilang beses. Si Sofia, nakasama niya, sabi kay Isabel, Ate Isabel, ito po ang tagapagligtas ni Maya. Ang gwapo, tingnan mo, bata pa. Tapos, si Sofia ulit, Ate, bakit mo ba tinititigan? Si Isabel, doon lang natauhan at inalis ang tingin. Bukas gigising siya, Maya. Bibisitahin natin siya bukas ulit ha. Umiling si Maya, mahigpit na hinawakan ang kamay ko at humiga sa kama. Yung pagkamabagsik kanina, nawala na ng tuluyan. Maya, maging mabait, umuwi na tayo kasama si Mommy. Bukas, bibisitahin natin si Tito, pinalit na tawagan, okay. Ayaw pa rin umalis ni Maya, mahigpit lang na nakayakap sa kamay ko. Nung binuksan ko ulit ang mga mata ko, sa ilalim ng puting ilaw, may isang babae na nakatayo at nakatingin sa akin mula sa taas. Ngayon, iniligtas mo ang anak ko. Salamat. Tiningnan ko si Isabelle, ang malamig na babaeng nasa harap ko, at wala akong nakitang kahit anong kamukha doon sa malambot na maliit na bolang harina, Maya. Hindi ko maiwasang magtaka at magtanong, anak niyo po ba yung bata? Biglang may magandang mukha na lumapit. Hello, ako si Sofia. Tita ako ni Maya. Salamat sa pagligtas sa aming maliit na pamangkin. Nung oras na yon, naramdaman ko na mas mukha siyang nanay ni Maya kaysa dun sa isa, Isabel. Bukod pa dun, parang pamilyar din ang mukha niya, parang nakita ko na siya kung saan. Hindi na kailangan, tungkulin lang yan, sabi ko. Saka ayoko rin namang mamatay. Paanong tungkulin lang, tinitigan ako ni Isabelle. Iniligtas mo ang buhay ng anak namin, muntik na siyang mamatay. Tinitigan niya ako ng matagal, sige, anong gusto mong kapalit? Mabilis akong umiling, hindi na kailangan. Natulungan ko lang ang bata, hindi na kailangan ng kapalit. Napatingin ng seryoso si Isabel. Bakit hindi kailangan? Kahit anong gusto mo, maibibigay ko. Narinig yon, nagtanong ako ng may pag-aalinlangan, pwede po bang bigyan niyo ako ng kaunting pera? Bahagyang nagulat si Isabel. Akala niya siguro kung anong malaking hilingin ko, pero pera lang pala. Magkano ang gusto mo? Tumawa ako at sinabi, okay na po ako kanina. Hindi pa siguro tapos ang koneksyon ko sa bata. Pwede ko pa ba siyang makita ulit? Okay, pero gabi na. Tulog na si Maya. Dadalhin ko si Maya bukas, tanong niya ulit, wala ka na bang ibang hiling? Umiti ako ng mapakla, wala na, basta buhay pa, okay na sa akin. Nung oras na yon, ang paghanga ni Sofia sa akin ay parang ilog na umaagos, hindi na ubos. Niligtas ang anak ng pamilya nila pero walang hininging kapalit. Hindi nagtagal, sa pinakamararangyang subdivision sa syudad, bumaba si Isabel mula sa sasakyan. Pagkapasok pa lang sa sala, narinig niya ang tunog ng basag na plorera. Nakita lang niya si Maya na may mukhang mabagsik, hawak ang plorera at binasag sa sahig. Tapos sinipa pa niya pati yung babae. Magulo na ang buong sala. Ang mga kasambahay sa tabi, tumitingin lang, hindi makalapit para pigilan. Nagwawaki na naman po si yaong lady, hindi namin mapigilan. Pagkagising niya, nambabasag na agad ng gamit, sabi nila. Nakita si Maya na nambabasag, naiiyak si Sofia sa sakit ng loob. Nagmamadali siyang tumakbo at inagaw ang hawak ng bata. Aking munting pasaway. Itong antik na plorerang bigay ng mommy mo yan. Lumapit si Isabelle at yumuko sa tabi ni Maya, hinimas ang ulo ng bata. Maya, maging mabait ngayong gabi. Bukas, dadalhin ka ni mommy para makita yung tito ha. Agad, si Maya naging mabait, umiti ng bahagya. Galit si Sofia. Kanina, ginawa ko na ang lahat para suyuin siya, ayaw. Tapos ikaw, isang salita mo lang, sumunod agad. Kinabukasan, ang katawan ko ay nakarecover na rin. Pagkatapos magpalit ng damit pang ospital, balak ko sanang bumaba para bumili ng pagkain.
Pagkabukas pa lang ng pinto ng silid, nabangga ko si Isabel na nakasuot ng itim na damit. Ang maitim niyang mga mata, parang mailamig, parang napaatras ako ng kusa. Biglang naramdaman ko na may nakayakap sa binti ko. Tumingin ako sa baba, nakita ko si Maya na mahigpit na nakayakap sa binti ko. Ang malaki, maganda, at malinaw na maitim niyang mga mata ay nakatingin sa akin. Yumuko ako at binuhat ang bata. Anak, may sugat ka ba kahit saan? Umiling si Maya, dalawang kamay mahigpit na nakayakap sa akin, isinubsob ang ulo niya sa dibdib ko. Natigilan si Isabelle, nakanganga na siya ang isang itlog. Siya ba yung maliit na demonyo na pag nagalit, nang babasag ng gamit? Bakit pagdating sa kanya, referring to me, 180 degrees ang pagbabago, paalala ni Isabel sa akin, hindi pa magaling ang sugat ni Tito, hindi mo mabubuhat si Maya. Kinawayan ko ang kamay ko, okay lang po, magaan lang ang bata, at okay na rin ang sugat ko. Binuhat ko si Maya at pinaupo sa kama sa ospital. Si Tito dito, wala pang kinakain. Gusto mo ng candy? Bukas, bibilhan ka ni Tito ng lollipop, ha? Ngumiwi ulit si Sofia. Itong munting demonyong to, 2 taong gulang pa lang, ayaw na ng lollipop. Pero si Maya, sige lang sa pagtango. Yakap ko ang maliit na bolang harina sa bisig ko, ayaw ko siyang bitawan. Ewan ko ba, pero palagi kong nararamdaman ang kakaibang pagiging malapit sa batang ito. Jason, sabi ni Sofia, may dalang pagkain. Ito ang pagkaing espesyal kong dinala para sa iyo mula sa bahay. Pagkasabi ni Sofia, sinulyapan siya ni Isabel, ang si. Mukhang gusto niyang sabihin, hindi ka naman ang nagpakain sa kanya. Pagkakita ko sa pagkain sa harap ko, natigilan ako. Kahit packed lunch, ganito kayaman? May isda pa. Nung oras na yon, si Maya, ginamit ang maliliit na kamay, kinuha ang kutsara at tinidor at inabot sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. 3 taon na silang magkasama ni Maya, pero hindi pa raw kinuha ni Maya ang kutsara at tinidor at inabot sa kanya. Maya, kumain ka na, sabi ko. Kumuha ako ng piraso ng isda, maingat na inalis ang tinik at isinubo kay Maya. Bumuka si Maya, kinain ang isda. Ang pismi niya, bilog, ang cute tignan. Nakita yon ni Sofia, muntik nang mahulog ang panga. Tapos, nakita niya ulit akong kumuha pa ng gulay para kay Maya. Talagang iba ang trato ng munting demonyong to sa iyo, isip siguro ni Sofia. Nakita lahat ni Isabel. Jason, sabi niya sa akin. Tatanungin ko ulit. Anong gusto mong kapalit? Itinaas ko ang ulo ko. Wala po akong kailangan na kapalit. Kung pwede po, pahintulutan niyo lang akong makita si Maya minsan. Narinig yon, nag-isip si Isabel sandali, tapos biglang sinabi, pwede mong piliin ang paraang pakasalan mo ako. Sa ganun, makikita mo si Maya araw-araw. Pagkarinig ko noon, natigilan ako. Si Isabelle ang maihawak ng kapangyarihan sa syudad na to, ang buong business world, nire-respeto siya. Bukod pa dun, balita na ayaw niya sa mga lalaki. Ilang taon na, walang lumalabas na lalaki sa tabi niya. Tapos ngayon, sinasabi niyang gusto niya akong pakasalan? Nananaginip ba ako? Sobrang surreal ng mundong to. Sa ngayon, wala pa akong plano magpakasal, sabi ko. Isa lang akong ordinaryong tao, hindi ako karapat-dapat para sa inyo. Tiningnan ni Isabelle ang bata at gwapo kong mukha. Karapat-dapat o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga, gusto ka ni Maya. Narinig yon, nagmamadali akong umalis. Mukhang magaling na ang sugat ko. Mauuna na po ako. Tumahimik si Isabel sandali. Hindi kita pipilitin. Kung may oras ka, bisitahin mo si Maya. Iba ang sitwasyon ni Maya sa ibang bata. Narealize ko rin na parang hindi nagsasalita ang bata. Alam ko, mabait si Maya. Siya ang pinakamabait na batang nakilala ko. Pagkatapos kumain, tumayo si Isabel. Maya, umuwi na tayo. Pero si Maya, mahigpit na nakayakap sa lig ko, ayaw bumitaw. Ang maliit niyang mukha, nakasubsob sa balikat ko. Binuhat ko si Maya, sinuyo siya. Maya, maging mabait, umuwi ka na kay mommy mo. Pag may oras si Tito, bibisitahin ka niya, ha? Nung oras na yon lang pumayag si Maya bumitaw, sumama ng mabait sa nanay niya. Biglang tumunog ang telepono ko sa mesa. Kumunot ang noo ko, kinuha ang telepono at sinagot. Isang boses ng babaeng maangas ang narinig ko.
Jason, nasaan ka? Ngayon, kahit anong gawin mo, kailangan mong masuyong si Madam Del Rosario. Kung hindi, buong buhay mo, hindi ka na makakaahon. Hindi pa ako nakakasagot, binabaan na ako ng telepono. Si Madam Del Rosario ay isang mid-aged na babae, mahigit 50 na. Balita na marami raw siyang bialaga na mga batang lalaki sa showbiz. Kahapon, hinipuan pa ako ni Madam Del Rosario. Agad akong kumuha ng tissue at pinunasan ang kamay ko. Nung oras na yon, sunod-sunod na tawag ulit ang dumating. Jason, yung investment para sa pelikulang to, nakasalalay lahat kay Madam Del Rosario. Pumunta ka agad sa opisina. Pag nagtagumpay tayo ngayon, bibigyan ka ng kumpanya ng leading role. Ito ang pagkakataon mo para mabago ang buhay mo. Gabi na. Naka-baseball cap ako pagkababa ko ng sasakyan. Si Derek Cruz, agad nagalit ng todo. Jason, ano ba ang ginagawa mo? Ang pinakamalaking puhunan mo ngayon ay ang mukha mo. Bakit hindi mo inalagaan ng maayos? Ganyan na itsura mo, paano mo pagsisilbihan si Madam Del Rosario ngayong gabi? Ang nagsalita ay si Marco, isang aktor na pinapabora ng kanilang entertainment company. Narinig yon, umiti ako ng mapakla. Sige, ikaw na lang kaya ang kumuha ng karangalang yan? Agad napipi si Marco. Sa huli, bumaling lang siya kay Derek Cruz at nagsumbong. Ang tindi ni Jason, Derek. Ayaw niya harapin si Madam Del Rosario. Sisirain niya ang pinaghirapan nating lahat. Malamig na sabi ni Derek Cruz, Jason, sumunod ka na at harapin si Madam Del Rosario. Malay mo, siya pa ang magbigay ng resources para sa iyo. Para sa ikabubuti mo rin naman to. Narinig yon, natawa ako ng malamig sa isip ko. Sige, pupunta talaga ako. Pupunta ako para sirain ang planong to. Pagkatapos, mismo si Derek Cruz ang naghatid sa akin sa Premier Hotel. Pagkababa ko ng sasakyan, dumiretso ako sa room 520. Nakatayo sa harap ng pinto, bahagya kong kumatok. Pero nang bumukas ang pinto, ang nakita ko ay hindi yung matandang mukha kundi si Isabel. Nakasuot ng mahabang damit na kulay wine red, inalis ko ang tingin ko at casual na nagtanong, bakit kayo nandito? Tiningnan ako ni Isabelle mula ulo hanggang paa. Sa ngayon, ako muna ang humahawak sa investment project para sa pelikulang to, mukhang nadismaya ka. Baka naman ang tipo mong babae ay yung gaya ni Lydia Del Rosario. Hindi ko akalain, espesyal pala ang type mo. Mabilis akong umiling. Hindi po, medyo nagulat lang ako. Bakit bigla kayong nag-invest sa pelikulang to? Hindi ba't ang kumpanya nyo ay ang Genesis Corp? Umupo si Isabel sa sofa, pinagsiklop ang mga binti. Mahinay niyang inikot ang baso ng red wine sa kamay niya. Kumpanya yan ni Sofia. Saan ko man gustong mag-invest, pwede naman. Bakit bigla akong nag-invest sa pelikulang to? Tanong niya ulit. Dahil iniligtas mo si Maya. Ang maganda at malamig na mukha ni Isabel, biglang naging mas malambot. Bigla akong natauhan. Kaya pala, dahil kay Maya. Akala ko pa naman may gusto sa akin si Isabel. Biglang tumayo si Isabel. Ang payat niyang daliri, itinaas ang baba ko. Jason, wag mo akong bibigin. Ang gilid ng labi ni Isabel, parang bahagyang umiti. Ang mga mata niyang parang mata ng fox, nagpakita ng kakaibang ganda, naging mabilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig kong sinabi, susubukan ko po. Nang makabalik ako sa sarili, umalis na si Isabel sa silid. Pinisil ko ang dibdib ko, sinabi sa sarili ko, tigil na sa pagtibok. Bukas, kailangan kong pasalamatan si Isabel. Malaking tulong ang nagawa niya sa akin. Kinabukasan, bumili ako ng ilang magagandang manika. Sumakay ako ng taxi, diretso sa Marangyang Subdivision. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, tumakbo na si Sofia palabas, hinila ang kamay ko at hinatak ako papasok. Jason, sa wakas, dumating ka na. Muntik na namang sirain ang munting demonyo namin ang bahay kanina. Sige lang sa paghahanap sa iyo. Buti na lang dumating ka. Nagulat ako. Hindi naman siguro. Ang bait-bait ni Maya, paanong makakasira yan ng gamit? Hindi mo alam, araw-araw nang babasag ng gamit yang munting demonyong yan. Ang mabagsik niya. Maliwanag na hindi ako naniniwala. At nga, pagkapasok ko sa sala, nakita ko si Maya, mabait na nakaupo sa sofa at nagbabasa ng libro.
Kahit medyo magulo ang paligid, hindi yon nakakaapekto sa pagiging cute at mabait ni Maya. Paano kaya maging mabagsik ang ganito ka-cute at kabating bata? Si Sofia, tulala rin. Hindi ba kanina lang, itong munting demonyong to, nang babasag ng gamit? Bakit ngayon, mabait na nakaupo at nagbabasa ng libro? Nung oras na yon, si Maya, itinaas ang ulo, nakita ako, agad niyang inihagis ang libro sa kamay niya at tumakbo papunta sa akin. Umiti ako, binuhat ang bata. Maya, ngayon, binilhan ka ni Tito ng manika. Hindi ko alam kung anong kulay ang gusto mo, kaya binili ko na yung pink, white at blue. Umismid si Sofia. Itong munting demonyong to, higit 1 taon pa lang, ayaw na ng manika. Hindi niya papansinin yang laruan ng mga bata. Pero si Maya, sige lang sa pagtango. Hinalikan pa ako. Nakita yon ni Sofia, muntik na siyang humagulgol. Yung pamangkin niya, hindi pa siya nahalikan, pero hinahalikan yung tito, na 2 araw pa lang niyang nakikilala. Medyo nagulat din ako. Mabutit na gustuhan ni Maya. Sa susunod, bibilhan ulit kita ng ibang laruan. Umuwi si Isabel mula sa trabaho bandang 5 oras ng hapon. Habang masaya akong nakikipaglaro kay Maya, nakita ko siya nang hindi sinasadya. Muli, naging tulala ako sa ganda ni Isabel. Isang babaeng ganito ka-elite, sigurado walang lalaking karapat-dapat sa kanya. Madam, sabi ko kay Isabel, tungkol po kagabi, salamat po. Umupo si Isabel sa tabi ko. Tungkulin lang yan. Si Sofia, nakikiusisa. Kagabi po, ate, lumabas kayo, tapos gabi na umuwi. Baka naman, ni. Tiningnan niya ako nang may pahiwatig. Binalingan ni Isabel si Maya, na masayang naglalaro ng manika, nakalimutan na ng tuluyan ang mommy niya. Ikaw ang bumili ng manika para kay Maya? Tanong ni Isabel. Kinurot ko ang pisngi ni Maya. Nagustuhan po ni Maya. Sa susunod, bibilhan ko ulit siya. Biglang umiti ng malaki si Maya. Ang malaki, bilog niyang mga mata, parang gasuklay ang hugis sa tuwa. Hinimas ni Isabelle ang ulo ng anak niya. Maya, matagal na siyang hindi tumatawa ng ganito kasaya. Gusto ka talaga ng bata. Napakalapit ng upo ni Isabel sa akin. Hindi sinasadya, nahawakan ko ang kamay niya. Naramdaman ko ang mahinang, kaaya-ayang amoy mula sa kanya. Lihim akong gumalaw palayo, gusto kong lumayo ng kaunti kay Isabelle. Pero sino ba namang mag-aakala na gagalaw din siya palapit? Sa huli, naisukol ako sa sulok ng pader. Si Isabel, nakaupo pa rin sa tabi ko. Jason, dito ka na mag-dinner ha? Gusto ni Maya na kumain kasama ka. Dahil sa cute na maliit na bolang harina na to, umayag na lang akong manatili para kumain. Habang kumakain, gusto ni Maya na umupo sa lap ko. Pinapakain ko raw siya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Si Maya, 2 taon pa lang, hindi na kailangan na susubuan. Bakit pagdating sa iyo, 180 degrees ang pagbabago? Ako naman, ito ang unang beses kong mag-alaga ng bata, kaya medyo hindi pa sanay. Madam, tanong ko kay Isabel, pwede na po ba si Maya kumain ng isda ngayon? Pwede, sabi ni Isabel. Bumaling siya at tumingin sa akin. Huwag mo na akong tawaging madam. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nag-aalangan ako. Isabel. Isa siyang babae na kilala sa buong syudad. Hindi basta-basta ang pagtawag sa pangalan niya. Ang malamig na mukha ni Isabelle, parang bahagyang lumuwag. Ang gilid ng labi niya, bahagyang umangat, isang ngiti na mahirap mapansin. Jason, saan ka nakatira? May maliit po akong kondo unit malapit sa opisina. Medyo maliit pero kasya na po ako mag-isa. Gusto ka talaga ni Maya. Bakit hindi ka na lang lumipat dito sa Kamya Mansion? Narinig yon, muntik na maibuga ko yung iniinom kong tubig. Ibig niyang sabihin, gusto niyang lumipat ako sa Kamya Mansion para samahan si Maya. Pero, lalaki ako. Tumira sa bahay ng babae ng ganun, hindi pwede po. Madam, lalaki po ako. Hindi po maginhawa na tumira dito. Busog na rin naman si Maya. Paalam na po. Inihiga ko si Maya sa sofa, nagmadali akong umalis sa mansion. Pero pagkaalis ko pa lang, ang mukha ni Maya na kanina ay masaya, biglang lumungkot. Ang maitim niyang mga mata, nakatitig kay Isabelle. Hinawakan ni Isabelle ang pisngi ng anak niya. Hindi hinabol ni Mommy si Tito. Gusto mo ba na hindi siya kasama mo araw-araw?
Agad tumango si Maya. May paraan si Mommy para mapanatili siya dito. Agad naging interesado si Maya. Dalawang kamay, hinawakan ang kamay ni Isabel, tinitingnan siya ng may pag-asa. Umiti si Isabel ng misteryoso. Pero, kailangan mong makipagtulungan. Sa ganun, mananatili siya dito habang buhay. Malay mo, maging daddy mo pa siya. Ang maitim na mga mata ni Maya nagningning. Sige lang sa pagtango. Ngumiti si Isabel. Halika dito, sasabihin ni Mommy sa iyo. Nung oras na yon, wala akong kamalay-malay sa plano ng mag-inang yon. Pagkapasok ko pa lang sa gate ng kondo unit, nakita ko na agad ang ilang tao na nakatayo doon, pinangunahan ni Marco. Si Kuya Marco, nandito na, sabi ng isa sa kanila. Marco turns to me. Ano, Jason? Balita ko, nalugi daw lahat ng investment sa pelikulang to, tapos pati yung babaeng mahigit 50 na yon. Tiningnan ko ng masama si Marco. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka dyan. Si David, tumawa ng mapanukso. Ginawa mo na nga, takot ka pa marinig ng iba? Lumapit si Marco sa akin, binaba ang boses. Jason, bukas, may regalo na akong handa para sa'yo. Buong buhay mo, hindi ka na makakaahon. Pagkasabi noon, umalis sila ni David sa kondo. Si Marco ang pinapabora ng kumpanya. Nakatira siya sa isang mansion. Dumating siya ngayon dito para lang insultuhin ako. Pagdating ko sa unit ko, naligo ako ng malamig na tubig para luminaw ang isip. Biglang tumunog ang telepono ko sa kama. Si Maya ang nagpadala ng cute na sticker. Pagkakita ko ng message ni Maya, gumanda agad ang pakiramdam ko. Kinuha ko ang telepono at nagpadala ng voice message. Maya, matulog ka na ng maaga. Sa mga susunod na araw, bibisitahin ka ulit ni Tito ha? Nagpadala ulit si Maya ng sticker, isang kiyes. Si Isabelle, nakaupo sa tabi ni Maya, pinapanood silang mag-usap sa text. Wala siyang number ko pero si Maya, meron. Kinuha ni Maya ang telepono at inabot kay Isabel. Sabi ni Tito, matulog na daw po ako. Mommy, tulungan mo po ako matulog. Pagkatapos, yakap ang manikang binigay ko, kumot-kumot siya at ipinikit ang mga mata para matulog. Tiningnan ni Isabelle ang anak niya, umiling ng may pagtataka. Karaniwan, hindi siya natutulog hanggat hindi 11:11 ng gabi. Bakit ngayon, 9 pa lang? Nang makatulog ng mahimbing si Maya, lumabas si Isabel ng silid. Si Sofia, naghihintay sa pinto, nasasabik na nagtanong. Ate, gusto ko sanang magtanong, ikaw ba ay? Sinulyapan ni Isabel si Sofia nang may paghamak. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Wala kaming anumang relasyon ng lalaking iyan. Walang relasyon? Bakit, sabi ni Sofia. Lagi kayong busy sa trabaho, bakit hindi mo naman isipin ang sarili mo? Isipin mo naman ang future mo. Nung oras na yon, sa isip ni Isabelle, lumitaw ang isang gwapong mukha. Bahagyang humiti ang gilid ng labi niya. Nag-iisip na, sabi niya. Pero sino yan? Anong lahi niyan? Bahagyang kinatok ni Isabelle ang noo ni Sofia. Huwag masyadong usisera. Tapos, utos ni Isabel, yung 2 security guard sa gate kanina, tanggalin sa trabaho ngayon. Mula ngayon, pag pumunta si Jason sa Kamiya Mansion, walang pwedeng humadlang. Opo, ate. Gagawin ko agad, sabi ni Sofia. Mas lalo siyang naging sigurado sa hinala niya. May gusto talaga si ate kay Jason. Kinabukasan, nagising ako dahil sa tunog ng telepono. Kinuha ko ang telepono sa mesa nang hindi pa masyadong gising. Pagkasagot ko pa lang, isang galit na boses ang narinig ko. Jason, nakita mo na ba ang balita? Yung tungkol sa pagpapapunta sa iyo ni Madam Del Rosario, ewan ko kung sino ang nagkalat sa internet. Para mapanatili ang dignidad ng kumpanya, binawi na nila ang leading role mo. Casual lang ako. Gusto ko pang ang tumawa. Alam na alam ko na ang kumpanyang to, narinig ko rin sa kabilang linya, Jason, huwag kang malungkot. Pagkatapos ng investment project na to, iaayos ko para makasama ka sa wildcard na team. Tapos may nagsabi, baba ko na muna, maraming trabaho sa opisina. Binabaan na ako. Pagkatapos, binabaan ko ang telepono. Binuksan ko ang internet browser. Ang trending topics, baguhang aktor Jason, nakasama si Madam Del Rosario magdamag.
Sino si Jason? Paano niya nagawa to? Ang gwapo naman ni Jason, bakit kaya si Madam Del Rosario? Inihagis ko ang telepono sa tabi. Ang sitwasyon ngayon, hindi ko na kontrolado. Naalala ko ang sinabi ni Marco kagabi. May sagot na ako sa isip ko. Talagang malupit ang ginawa ni Marco, pero sayang, hindi si Madam Del Rosario ang investor ngayon. Binuksan ko ang messaging app kay Maya at nag-text. Maya, nasa bahay ba si Mommy? Nagpadala si Maya ng sticker, umiling. Hindi po. Kung ganun, nasa opisina ba si Mommy? Nagpadala si Maya ng sticker, tumango. Natunaw ang puso ko. Ang madilim na pakiramdam kanina, nawala. Pagkatapos, agad akong pumunta sa kumpanya ni Isabelle. Hindi pwedeng mangyari ang gusto ni Marco. Pagkadating ko sa pinto ng kumpanya, may isang receptionist ang nagtanong, "Sir, sino po ang hanap niyo?" "Hinahanap ko si Madam Isabelle," sagot ko. "May appointment po ba kayo?" tanong niya. Sobrang busy po ni Madam Isabelle, hindi po basta-basta pwedeng makipagkita. "Pwede na po kayong umuwi." Ang mga receptionist sa likod, palihim na nagtatawanan. Yung damit niya, ilang libong piso lang siguro, tapos gusto makipagkita kay Madam Isabel. Bakit hindi siya tumingin sa salamin? Bukod sa mukha niya, ano pa ang meron siya? Siguro, gusto niyang kumapit kay Madam Isabel natin. Nag-iba ang itsura ko. Ayoko na rin namang mapahiya dito. Pababa na sana ako para umalis nang biglang nagmamadaling tumakbo palabas si Sofia. Pagkakita niya sa akin, kinawayan niya ako. "Jason, bakit ka nandito? Hinahanap mo ba ako?" "Hinahanap ko si Madam Isabelle, may gusto lang akong sabihin," sabi ko. Pero parang hindi ako pinapapasok. Binalingan ni Sofia ang mga receptionists. Agad silang nanginginig. "Madam Sofia, hindi po namin alam na kaibigan niyo po siya." Malamig na sabi ni Sofia, "Hintayin niyo lang, personal kong haharapin kayong lahat." "Jason, sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa opisina ng ate ko." Pagpasok sa elevator, humingi ng tawad si Sofia. "Jason, wag mong dibdibin yung mga sinabi nila. May mga mata sila pero parang bulag. Mamaya, personal na haharapin sila ng ate ko." Natawa ako ng mapakla. Isa lang akong ordinaryong tao. Wag mo na silang pahirapan. "Paanong hindi?" sabi niya, sa isip lang. "Pagkatapos, ikaw na ang bayaw ko. Ganito kalaking kumpanya, malay mo, sa iyo na lahat yan." Pero ang mga salitang iyan, sa isip lang ni Sofia. Nung oras na yon, nakaupo si Isabel na nakakrus ang mga binti sa sofa, taglay ang mapagmataas na karisma. Ang mga senior manager sa tabi niya, nanginginig, hindi makahinga ng malalim. Lumabas si Isabel mula sa meeting room, malalaki ang hakbang, at lumapit sa akin. "Bakit ka nandito?" tanong niya. "Madam Isabel, tungkol po sa investment noon. Pwede po bang bawiin niyo yung investment?" Nagulat si Isabelle at bahagyang kumunot ang noo. "May kaunting problema po ang kumpanya. May mga taong pinupuntirya ako, at kasama po doon yung bida ng pelikula na to, si Ken Lopez. Siya po ang nagkalat ng balita na ipinatawag ako ni Madam Del Rosario. Binawi po ng kumpanya ang posisyon ko." Narinig yon, tinawag ni Isabel si Sofia. Sa loob lang ng 5 minuto, nalaman na ni Sofia ang buong sitwasyon. "Jason, hindi ko babawiin ang investment. Gusto ko, ikaw ang maging bida sa pelikulang to." Agad akong nakaramdam ng matinding pagkabigla. Dati kasi, support role lang ako. "Umuwi ka na at basahin mo ng maigi ang script. Kung may oras ka, pwede mong bisitahin si Maya." Tinitigan ako ni Isabel ng matagal, hindi inaalis ang tingin. Yumuko ako, tahimik sandali, tapos nagtanong, "Isabel, bakit kayo napakabait sa akin?" Ngumiti si Isabel ng mahina. "Sinabi ko na sa iyo na gusto kitang pakasalan." Muli, nagulat ako dahil sa sinabi niya. Dahil gusto ako ni Maya? Sa totoo lang po, Madam Isabelle, hindi niyo naman kailangang pahirapan ang sarili niyo ng ganyan. Parang hindi narinig ni Isabelle ang sinabi ko. Seryoso siyang nagsalita, "Isipin mong mabuti ang pagpapakasal sa akin. Hindi ko kailangan ng siningil, dowry, o kahit anong kapalit." Narinig yon, agad akong tumalikod at umalis. Wala na. Mauuna na po ako. Hindi ko na po guguluhin si Madam Isabel. Tiningnan ni Isabelle akong umalis ng silid.
Ang kanyang paghinga ay naging malamig. Sofia, tingnan mo kung sino ang gumawa nito. Nung oras na iyon, binuksan ko ang telepono at nakita ang isang bagong hot topic. Ang top star na si Kuya Reyes, nagbigay ng pahayag tungkol sa akin. Kilalang-kilala ko ang pagkatao ni Jason. Hinding-hindi niya gagawin ang mga bagay na yan. Sa mansyon ng pamilya Reyes, nagalit si Mama Reyes. Masyadong mabait itong si Kuya Reyes. Bakit pa kailangan niyang mag-alala kay Jason? Umuwi na siya sa bansa pero hindi pa siya bumabalik ng bahay kahit minsan. Maliwanag na hindi niya kami tinuturing na pamilya. Ma, sabi naman ni Ate Reyes, malamig ang boses. Kahit ano pa man, kapatid mo pa rin siya. Paano mo naman di iisipin? Kuya Reyes, masyado kang mabait, sabi ni Ate Reyes. Nakalimutan mo na ba kung paano nabali ang paa mo? Ate, tapos na yon. Ayoko na alalahanin pa. Siguro, hindi naman sinadya ni Kuya Jason iyon nung oras na yon. Nung oras na yon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Direk Cruz. Ang boses niya ngayon, napakalambot. Jason, pinag-isipan mo na ba yung tungkol kahapon? Sa tingin ko, magandang oportunidad yan para sa iyo. Umupo ako sa sofa, dahan-dahang uminom ng tsaa. Okay, pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Tanong niya. Si Marco, gawin niyo siyang supporting actor ko. Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang role na to. Narinig yon, bahagyang nag-iba ang itsura ni Direk Cruz. Si Marco, pinaghirapan niyang makuha yung leading role, tapos sasabihan mo siyang maging supporting actor. Parang pinapababa mo ang sarili niya. Bukod pa dun, magiging supporting actor siya ng isang grade 18 actor na walang pangalan. Sigurado, hindi siya papayag. Ngumiti si Direk Cruz ng pilit. Jason, si Marco, may ibang schedule. Baka humanap ka na lang ng iba? Bumaling ako at tiningnan siya. Kung ganun, si Kuya Reyes na lang. Biglang nawala ang pilit ng ngiti ni Direk Cruz, napalitan ng madilim na itsura. Si Kuya Reyes ang A-list star ng kumpanya natin. Tumingin ka nga sa salamin kung sino ka. Ilang buwan ka pa lang sa showbiz. Kung hindi lang dahil sa investor na nagdesisyon na ikaw ang bida, sa tingin mo, magkakaroon ka ng sansa. Sigaw ni Direk Cruz sa galit, muntik nang maitumba ang mesa sa opisina. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas, gustong marinig kung anong nangyayari sa loob. Hindi ko naman inalala yon. Inilapag ko ang tasa ng tsaa. Kung ganun, okay na. Maya, umuwi na tayo. Si Maya, na naglalaro ng laruan sa mesa, narinig yon, tumakbo papalapit sa akin, umakyat sa lap ko. Nakita ni Direk Cruz ang halos magkamukha naming dalawa, may sagot na siya sa isip niya. Jason, anak mo yan? Anak po ng kaibigan ko, sagot ko. Nakahinga ng luwag si Direk Cruz. Kung may anak na babae si Jason, malaki ang epekto sa karyer ng artista, lalo na kung bida. Maraming fans ang key fan only o the couple fan. Pag nalaman nilang kasal o may anak ang idol nila, agad silang mag-unfollow ng walang dahilan. Jason, yung tungkol kay Kuya Reyes na magiging supporting actor mo, wag mo na isipin. Si Marco, pwede pa nating pag-usapan. Tatanungin ko ang Vice President. Kalmado na si Direk Cruz. Kahit ano pa man, napakaganda ng kondisyon na binigay ng investor ngayon. Hindi pwedeng tanggihan ng kumpanya nila. Hindi ko alam kung sa anong big shot, kumapit itong si Jason, at bakit siya papayagan ng ganun. Binuhat ko si Maya at lumabas ng opisina. Sa pagkakataong to, sila ang nakikiusap na umarte ako sa pelikula nila. Hindi masamang pakiramdam to, habang sumisipol, binuhat ko si Maya at naglakad sa loob ng kumpanya. Sa daan, ang mga kasamahan ko nakatingin sa akin ng gulat. Jason, kailan ka nagkaanak na babae? Kasal ka na nung college pa lang? Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ko, wala akong nakita. Pero yung malambot na pakiramdam sa binti ko, na-realize ko na isang cute na bata ang nakayakap sa binti ko. May hawak na isang bag. Maya, nandito ka na pala. Ngumiti ako, yumuko at binuhat siya. Maya, ikaw lang ang pumunta? Umiling si Maya, itinuro ang nanay niya. Isang babae na nakasuot ng mahabang damit na kulay wine red, marangal, parang isang marangyang bulaklak, di kayang abutin. Dahan-dahang pumasok si Isabel. Si Maya, gustong-gusto ka raw makita. Hindi ko napigilan. Pagkatapos ng trabaho, dinala ko siya.
Hindi ka naman naistorbo. Hindi po, nagustuhan ko rin naman si Maya, sabi ko. Pumasok si Isabel sa unit ko at umupo sa sofa. Anong kakainin natin ngayong gabi? O sa labas na lang kaya tayo kumain? May hangin sa labas. Dito na lang tayo kumain sa bahay, sabi ko. Yumuko ako at tinanong si Maya, Maya, anong gusto mong kainin? Ngayon, gagawa si Tito ng beef noodles para sa'yo, ha? Tumango ng mabait si Maya at inabot sa akin ang bag. Ano to, Maya? Paliwanag ni Isabel, gusto talaga ni Maya ang mga merienda, snacks. Siguro naisip niya na gusto mo rin kaya dinala niya yan. Namilog ang mga mata ni Maya, tumitingin sa akin ng may pag-asa. Umiti ako. Gusto ko yan, salamat Maya. Sa wakas, umiti si Maya. Sinubukan niyang buksan ang bag gamit ang maliliit na kamay niya, pero hindi niya mabuksan. Nayamot, nabilog ang pisngi at kinagat ang bag. Maya, tulungan ka ni Tito. Binuksan ko ang bag, inabot sa bata. Maya, sandali lang. Gagawa si Tito ng beef noodles para sa'yo. Tumango si Maya ng mabait, hawak ang merienda, kumakain habang si Sofia naman, mukhang nagulat. Maliwanag na hindi siya kumakain ng merienda. Madam Isabelle, anong gusto niyong kainin? Gabi na, siguro nakakain na kayo. Hindi pa. Kahit ano, okay lang. Kahit beef noodles, sabi niya. Medyo nagulat ako. Ang lady sige, kumakain din ng noodles. Ang simple naman. Pagkuha ko ng mga sangkap papunta sa kusina, sumunod din si Isabelle. Kailangan mo ng tulong? Hindi na po kailangan. Manatili na lang po kayo sa sala, sabi ko. Hindi ako papayag na tulungan ako ng Lady CE na to, tutulungan kita hugasan yung gulay, ha? Hinugasan ni Isabelle ang gulay at hinati ang karne ng baka. Nakita kong napakaayos ng hiwa niya sa karne ng baka, medyo nagulat ako. Nagluto na po kayo dati. Casual ang mukha ni Isabel. Kailangan pa bang matutunan ang ganito kasimpleng bagay? Ito, paano to, tinuro ko ang kawali. Ilagay mo to dito tapos igisa mo. Hayaan mo na, ako na ang gagawa. Hindi ko naman balak ipagluto ang tiyaong lady na to, basta hindi niya lang guguluhin, okay na. Binuksan ni Isabel ang electric stove, nilagay ang gulay sa kawali, dinagdagan ng seasoning. Ang kanyang mga galaw, napakagaling, ikinagulat ko. Ang Lady sige, marunong din palang magluto. Pagkatapos maglisa ni Isabel, inilagay niya sa plato. Jason, tikman mo ang luto ko. Tiningnan ko ang pagkaing maganda tignan. Ginamit ko ang chopsticks, sinubukan ko ang isang piraso. Ito ba ang unang beses niyo magluto? Kumunot ang noo ni Isabel. Naman! Ikaw ang unang tao na nakakain ng luto ko. Ang laki ng karangalan. Ang lasa, napakasarap. May talent po kayo sa pagluluto. Unang beses pa lang, ganito nakaganad. Si Isabelle, parang umiti. Nang handa na ang lahat at magsisimula ng kumain, si Maya, nagniningning ang mga mata, tumayo ng mabilis, dalawang kamay hawak ang kutsara at tinidor, mabilis na sinubo sa bibig. Maya, dahan-dahan. Papalamigin muna ni Tito bago mo kainin. Pinalamig ko, tapos isinubo ang piraso ng karne sa bibig niya. Umuya siya ng ilang beses, tapos nilunok. Nag-thumbs up siya sa akin. Maya, gusto mong sabihin, masarap. Naiintindihan na ni Tito. Tumango si Maya ng mabilis, parang manok na tumutuka. Ang maliit niyang bibig, nakabuka pa rin, parang gustong kumain pa. Sinubukan ni Isabelle ang kaunting noodles, itinaas ang ulo at nagtanong, Maya, hindi ba marunong ka na kumain mag-isa? Itong batang to, 2 taon pa lang, sumasama na sa nanay niya para kumain sa labas. Yakap ni Maya ang kamay ko, umiiling-iling. Nagpatuloy si Isabel, Jason, ibigay mo sa kanya yung maliit na tinidor. Marunong siyang gumamit ng tinidor. Masyado pa siyang maliit, ako na lang ang magsusubo sa kanya, sagot ko. Okay lang. Maya, umiti ka. Ang magandang mukha ni Maya, umiti ng malaki, isinubsob ang ulo sa kamay ko. Sinadya niyang tignan si Isabel. Si Isabel naman, naging seryoso ang mukha. Siguradong sinasadya ng batang to, hindi na ako nagulat sa mag-inang to. Habang patuloy akong sinusubuan si Maya, biglang kinuha ni Isabel ang plato mula sa kamay ko. Maya, si mommy na ang magsusubo sa iyo, ha? Ang maliit na ulo ni Maya,
umiling-iling ng parang tambol. Ang maliliit niyang kamay, mahigpit na nakakapit sa damit ko. Pinilit ni Isabel si Maya na kumain, pero si Maya, umikot ang mukha, ayaw kumain. Maya, bakit ayaw mong kumain? Kailangan mong makinig kay mommy. Be good, anak. Pagkasuyo ko lang ng 2 beses, si Maya, mabait na kumain. Muntik nang hindi makilala ni Isabel na anak niya yon. Mabilis kong inubos ang noodles ko, tapos niligpit ang plato't kutsara. Si Isabel, mas mabilis, kinuha ang plato mula sa kamay ko. Dito ka na lang maglaro kasama si Maya. Ako na ang maghugas sa kusina. Pagkakita ko kay Isabel na naka-high heels, papasok sa kusina, habang tinitignan ko siya, lalo akong nagtaka. Si Maya naman, hinila ang kamay ko, umakyat sa akin, at nag-thumbs up sa akin. Maya, kung gusto mong kainin ang luto ni Tito, pumunta ka dito palagi ha. Nasa bahay si Tito gabi-gabi. Pagkasabi ko pa lang, narinig ko agad ang tunog ng basagan mula sa kusina. Mabilis kong binuhat si Maya at tumakbo papasok. Sa sahig, nagkalat ang basag na piraso ng ceramic bowl. At si Isabel, nakatayo at natigilan. Madalang kong makita siyang ganyan. Naramdaman ko na parang cute siya ng konti. Nag-aalangan si Isabel, itinuro ang kabinet. Kanina, hindi ko na ipasok ng maayos kaya nahulog at nabasag. Tatawag na lang ako ng tao para magdala ng bagong mga bowl. Okay lang. Maraming bowl pa dyan sa kabinet. Nabaglang naman. Hayaan mo na, buhatin ko muna si Maya palabas, sabi ko. Pagkasabi noon, kinuha ko ang walis tingting at pumasok sa kusina para maglinis. Nang matapos na ang paglilinis, lampas 9:00 na ng gabi. Binuhat ni Isabel si Maya palabas. Pagkakita niya sa malakas na hangin sa labas, medyo nag-alangan siya. Malakas masyado ang hangin at umuulan. Baka dito na lang kami matulog ni Maya isang gabi, bukas na lang kami umuwi. Pagkasabi noon, parang naramdaman ni Isabel na medyo biglaan ang sinabi niya. Kahit papaano, anak yan ng ibang tao. Hindi okay na tumira sa silid ng isang lalaki ng ganun. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip si Isabel. Opo, medyo malakas din po ang hangin. Baka sipunin si Maya, hindi maganda. Pagkasabi niyan, tumango-tango din si Maya, parang sumasang-ayon sa sinabi ng nanay niya. Sa huli, nagtagumpay ang mag-ina na manatili. Sa mga mata ko, bahagyang lumitaw ang tuwa. Pumasok ako sa kwarto para ayusin ang kama, tapos kinuha ko ang kumot at unan ko at inilatag sa sofa. Jason, anong ginagawa mo? Tanong ni Isabel. Madam Isabel, kayo ni Maya, doon na kayo matulog sa kwarto. Dito na lang ako sa sofa matutulog. Tiningnan ulit ako ni Isabel nang may pahiwatig. Okay lang. Baka dito na lang tayo matulog lahat. Si Maya, bumaba mula sa bisig ni Isabel, tumakbo papalapit sa akin at hinalikan ako sa pisngi. Habang nakahiga ako sa sofa, nakangiti pa rin ang mukha ko. Madalas, hinahawakan ko ang lugar na hinalikan niya. Mukhang gusto talaga ako ni Maya, ano? Sana anak ko na lang ang cute na batang yan. Siguro dahil sa kakaisip ko, talagang napanaginipan ko si Maya. Ang malambot, maliit na steamed bun, yakap ako, tinatawag akong kipapa, sa bulol na boses. Habang tumatawa ako ng mahina sa panaginip ko, biglang bumukas ang pinto. Si Isabelle, nakasuot ng tsinelas, dahan-dahang lumabas ng kwarto. Lumapit siya sa tabi ko, tumigil. Ang maitim niyang mga mata, nakatitig sa akin. Makalipas ang ilang sandali, yumuko ang babae. Ang mapula niyang mga labi, dumampi sa labi ko. Sa panaginip ko, parang nakaramdam ako na tinutukan ako ng isang ulupong. Kahit patuloy akong tumatakas, mahigpit na nakapulupot ang ulupong sa binti ko, hindi ako makatakas. Agad, nagkaroon ng malamig na pawis sa ulo ko. Bigla akong nagising. Sa labas, umaga na. Isang sinag ng araw ang pumasok sa silid mula sa pagitan ng kurtina. Umupo ako. Sa harap ko, isang pares ng mahaba, payat at maputing mga binti. Ang paa, nakasuot ng itim na high heels, nakikita ang magandang likod ng paa. Gising ka na? Ang boses ni Isabel ay narinig. Tikman mo ang luto ko. Itinaas ko ang ulo ko ng mabilis. Sa kamay ng babae, may tray at sa loob, may isang bahagi ng steak. Ikaw ang nagluto ng agahan? Inilapag ni Isabelle ang tray sa mesa, nagbuhos ng gatas.
Okay lang siguro. Nakita ko sa ref mo na may steak kaya gusto kong subukan. Salamat, sabi ko. Nagpunta ako sa banyo para maghilamos. Pagkalabas ko, nakita ko si Maya na naghihilamos ng mata. Anak, hindi ka pagising. Binuhat ko si Maya, hinilamusan ko siya. Ang maliit, puti niyang mukha, parang balat ng itlog na binalatan. Hindi ko mapigilan, hinalikan ko siya. Sino ba naman kasi ang nagsabi na itong maliit na steam bun na to ay mabango at malambot? Maya, wala ka dito dalang toothbrush mo. Gamitin mo na muna tong disposable toothbrush ha. Tumango si Maya, ipinikit ang mata, hawak ang toothbrush. Mumiti ako, kinurot-kurot ang maliit na mukha ni Maya, ginising siya. Pagkatapos, binuhat ko si Maya at pinaupo sa mesa. Mayroon din siyang isang bahagi ng steak, pero parang ayaw niya kainin, umiiling-iling. Maya, subukan mong kumain ng konting steak, anak. Hindi. Si Mommy, gagawa ng gusto mong kainin. Kumain ako ng isang piraso ng steak. Naramdaman ko na parang hindi totoo. May nagluto pala ng agahan para sa akin, at higit sa lahat, si Isabel, ang ihihi ng Genesis Corp. Kinurot ko ang mukha ko. Ang sakit. So, hindi pa naginip. Talagang nagluto si Isabel ng agahan para sa akin. Lumitaw ang isang ngiti sa gilid ng labi ko. Inubos ko lahat ng steak. Si Maya, isang piraso lang ang nakain. Kahit anong suyuin ni Isabel, ayaw na niya kumain pa. Hinimas ko ang ulo ni Maya, pumunta sa kusina para igisa ng ilang sunny-side-up eggs para sa bata. Pagkalipas ng 5 minuto, dala ko na ang plato ng pritong itlog. Agad na sabik si Maya, kinagat ang isang piraso. Si Isabel din, hindi nakapagpigil, sinubukan ang isa. Jason, bakit ang sarap mong magluto? Saan ka nag-aral magluto? Narinig yon, nag-iba ang itsura ko. Nag-aral ako. At para sa isang tao. Lahat ng putahe na gusto ni Liza Flores, pinag-aralan ko isa-isa. Nung oras na yon, akala ko, makakasama ko si Liza Flores habang buhay. Sino ba namang mag-aakala na panaginip ko lang ang lahat? Hindi na nagtanong pa si Isabel. Pagkatapos kumain ni Maya ng itlog, lumabas siya. Jason, kailangan ko na pumunta sa opisina. Pwede bang ialaga mo si Maya ngayong araw? Dadalawin ko siya mamaya sa gabi. Kung may oras ka, pwede mo rin siyang dalhin sa subdivision. Binuhat ko si Maya. Sige po. Kung busy po kayo, ako na po ang maghahatid kay Maya mamaya sa gabi. Okay na po. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako, sabi ni Isabel. Tapos, sumakay siya sa sasakyan at umalis sa condo complex. Si Maya, yakap ang liig ko, kinakawayan ang nanay niya para magpaalam. Pero sa mukha niya, wala man lang bakas ng kalungkutan na mahihiwalay sa nanay. Maya, ngayon, sasama ka kay Tito magtrabaho, ha? Tumango si Maya. Ang kanyang buhok, magulo. Ang kanyang damit, gusot-gusot. Mukha siyang ordinaryong batang palaboy. Hindi naman pinapansin ni Isabelle ang mga bagay na to. Lahat yan, mga kasambahay sa mansion ang umaasikaso. Maingat kong sinuklay ang buhok ni Maya, inayos ang damit niya. Tapos, binuhat ko ang bata papunta sa trabaho. Nung oras na yon, sa opisina, si Derek Cruz, nakiusap. Jason, pinag-isipan mo na ba yung tungkol kahapon? Sa tingin ko, magandang oportunidad yan para sa'yo. Umupo ako sa sofa, dahan-dahang uminom ng tsaa. Okay, pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Tanong niya. Si Marco, gawin niyo siyang supporting actor ko. Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang role na to. Narinig yon, bahagyang nag-iba ang itsura ni Derek Cruz. Si Marco, pinaghirapan niyang makuha yung leading role, tapos sasabihan mo siyang maging supporting actor. Parang pinapababa mo ang sarili niya. Bukod pa dun, magiging supporting actor siya ng isang grade 18 aktor na walang pangalan. Sigurado, hindi siya papayag. Ngumiti si Derek Cruz ng Ienvgo. Jason, si Marco, may ibang schedule. Baka humanap ka na lang ng iba? Bumaling ako at tiningnan siya. Kung ganun, si Kuya Reyes na lang. Biglang nawala ang pilit ng ngiti ni Derek Cruz, napalitan ng madilim na itsura. Si Kuya Reyes ang A-list star ng kumpanya natin. Tumingin ka nga sa salamin kung sino ka. Ilang buwan ka pa lang sa showbiz.
Kung hindi lang dahil sa investor na nagdesisyon na ikaw ang bida, sa tingin mo, magkakaroon ka ng sansa. Sigaw ni Direk Cruz sa galit, muntik nang maitumba ang mesa sa opisina. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas, gustong marinig kung anong nangyayari sa loob. Hindi ko naman inalala yon. Inilapag ko ang tasa ng tsaa. Kung ganun, okay na. Maya, umuwi na tayo. Si Maya, na naglalaro ng laruan sa mesa, narinig yon, tumakbo papalapit sa akin, umakyat sa lap ko. Nakita ni Direk Cruz ang halos magkamukha naming dalawa, may sagot na siya sa isip niya. Jason, anak mo yan? Anak po ng kaibigan ko, sagot ko. Nakahinga ng luwag si Direk Cruz. Kung may anak na babae si Jason, malaki ang epekto sa karyer ng artista, lalo na kung bida. Maraming fans ang key fan only o the couple fan. Pag nalaman nilang kasal o may anak ang idol nila, agad silang mag-unfollow ng walang dahilan. Jason, yung tungkol kay Kuya Reyes na magiging supporting actor mo, wag mo na isipin. Si Marco, pwede pa nating pag-usapan. Tatanungin ko ang Vice President. Kalmado na si Direk Cruz. Kahit ano pa man, napakaganda ng kondisyon na binigay ng investor ngayon. Hindi pwedeng tanggihan ng kumpanya nila. Hindi ko alam kung sa anong big shot, kumapit itong si Jason, at bakit siya papayagan ng ganun. Binuhat ko si Maya at lumabas ng opisina. Sa pagkakataong to, sila ang nakikiusap na umarte ako sa pelikula nila. Hindi masamang pakiramdam to, habang sumisipol, binuhat ko si Maya at naglakad sa loob ng kumpanya. Sa daan, ang mga kasamahan ko nakatingin sa akin ng gulat. Jason, kailan ka nagkaanak na babae? Kasal ka na nung college pa lang? Si Maya, nakita. Sige, narito ang kasunod na bahagi ng inyong kwento. Isinalin at iniaangkop sa wikang Tagalog, gamit ang mga pinalitang pangalan at pananaw. Nakita si Jason, yumakap sa binti ko at tumango. Yumuko ako at matyagang tinuruan si Maya na tumawag sa telepono. Tinuruan ko siya ng isang beses, hindi pa rin niya alam. Okay lang, ang mga batang matalino, kailangan pang turuan ng ilang beses para matuto. Si Maya, isang beses palang tinuruan. Tuturuan ulit ni Tito. Hinawakan ko ang telepono at tinuruan siya ulit. Hanggang sa ikatlong beses, natuto rin si Maya. Pagkakita sa sasakyang umalis sa mansion, nagtanong si Isabel, umalis na si Tito. Bakit hindi mo na lang pinaturo ulit sa kanya ng ilang beses? Mumuso si Maya. Kung masyado akong mukhang bobo, baka hindi na ako gusto ni Tito Jason. Gusto ng mga matatanda ang mga batang matalino. Napahawak sa noo si Sofia. Aba, sinadya mo pala. Yung huling beses, tumawag ka pa nga para manggulo. Bakit nitong mga nakaraang araw, hindi ka na tumawag? Ayun, nagkunwari lang pala siya. Nang mabuking ang nasa isip niya, si Maya, mahigpit na ngumuso, hindi na nagsalita. Itong batang to talaga, parang multo. Bumalik ako sa kondo unit ko bandang 9:00 ng gabi. Mukhang may anino na nakatayo sa pinto. Kuya Reyes, bakit ka na naman nandito? Tanong ko. Binaba ni Kuya Reyes ang boses niya. Kuya Jason, gusto kang umuwi sa bahay ni Mama at Papa. Pakiramdam nila, nagkasala sila sa iyo nitong mga nakaraang taon. Gusto ka raw nilang pauwiin para bigyan ka ng marangal na trabaho. Hindi marangal ang trabaho ko. Natawa ako ng malamig. Huwag mo kalimutan, nasa showbiz ka rin. Hindi po yan ang ibig kong sabihin, kuya, sabi ni Kuya Reyes. Nung nakaraan, nakita ni Mama at Papa yung trending news, akala nila inaalagaan ka ng kung sinong matandang babae. Kaya gusto nila akong ihatid ka pabalik. Ngumiti ako ng malamig. Yung trending news, sinadya mong ipakita sa kanila, di ba? Kuya, gusto talaga kitang tulungan, kaya ko ginawa yan para malinawagan sila. Huwag mo akong maintindihan ng mali, sabi ni Kuya Reyes. Wala akong ibang intensyon. Alam ko, matagal ko nang inupuan ang posisyon mo, pero hindi ko sinasadya. Sinabi pa ni Mama, bukas, kailangan talaga kitang ihatid pabalik. Salamat, hindi na kailangan, sabi ko. Pagkasabi noon, sinara ko ng malakas ang pinto. Ang ganda sana ng pakiramdam ko, nasira pa ni Kuya Reyes. Pagpasok ko sa unit, umupo ako sa kama, at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng script. Isang script na binasa ko na ng 30 beses. Dahil ito lang ang tanging pagkakataon para mabago ang buhay ko.
Kasabay noon, sa mansyon ng pamilya Reyes, si Mama Reyes, madilim ang mukha. Gusto niyang tumira sa duming kondo na iyan? Hayaan mo siya. Hindi rin naman nakakahiya sa pangalan ng pamilya Reyes, buti na lang, wala namang nakakaalam na siya ang panganay ng pamilya Reyes. Itinuro ni Papa Reyes si Mama Reyes at nagalit dahil sa iyo. Anong klaseng anak na lalaki ang pinanganak mo? Ngayon, inaalagaan na lang siya ng kung sinong matandang babae. Pag kumalat to, saan na natin ilalagay ang mukha ng pamilya Reyes? Wala namang nakakaalam, di ba, sabi ni Mama Reyes. Nung oras na yon, hindi naman inilabas sa publiko. Buti na lang talaga, hindi nila inilabas sa publiko ang pagkatao ko nung oras na yon dahil natatakot silang malungkot si Kuya Reyes. Pinagbilinan ni Papa Reyes si Kuya Reyes. Kuya Reyes, bantayan mo siya. Huwag mo hayaan kung ano-ano ang masabi niya sa labas. Ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Sa susunod, sa iyo ko ipagkakatiwala ang Reyes Group. Tiningnan ni Papa Reyes si Kuya Reyes ng may pagmamalaki. Ang tanging ipinagmamalaki niya ay si Kuya Reyes. Papa, makakasiguro po kayo, sabi ni Kuya Reyes. Hindi ko po kayo bibigyan ni Mama. Sa mga mata ni Kuya Reyes, sumilay ang isang malamig na ngiti. Sigurado, ang Reyes Group ay mapupunta sa kanya. Samantala, si Isabel, nakipag-meet na sa screenwriter na si Octavio. Nakaupo si Isabel, inabot ang script kay Octavio. Huwag kang matense. Gusto ko lang pag-usapan ang role ng female supporting character. Pwedeng tanggalin ang role ng female supporting character. Pero, may ilang mahahalagang eksena pa po ang female supporting character. Kung tanggalin ang role niya, baka maapektuhan ang buong istorya, sagot ni Octavio. Nagpatuloy si Isabel sa pagtanong. Kung ganun, pwedeng tanggalin ang ilang mga eksena niya. Halimbawa, yung mga eksena ng pagkakahawak ng kamay at kung ano-ano pa. Sa tingin ko, hindi naman kailangan yan. Ito po, mahirap yan. Kailangan pong i-revise ang script, sabi ni Octavio. Kinuha ni Isabel ang isang platinum card at inilapag sa mesa. 3 milyon piso, sapat na? Sunod-sunod na tumango si Octavio. Sapat na po. Sapat na po. Sigurado po, maayos ko ang role ng female supporting character sa pagkakataong ito. Nang maayos na yon, kinuha ni Isabel ang telepono at tinawagan ako. Madam Isabel, natapos ko na po ang pag-uusap sa scriptwriter. Babaguhin po ng kaunti ang role ng female supporting character, pero hindi po maapektuhan ang buong istorya. Ngumiti ako at sumagot, okay po ang desisyon ni Madam Isabelle. Kayo po ang pinakamalaking investor, kahit anong gawin niyong pagbabago, okay lang po sa akin. Kung ganun, makikipag-ugnayan na po ako sa production team. Siguro, sa loob ng 2 araw, tapos na ang revision ng script. Tabi. Tabi. Huwag niyo harangin ang daan ni Ime Reyes. Biglang may ingay na narinig. Parang narinig ko ang isang pamilyar na tawag. Nakita ko ang 8 bodyguards na binubuksan ang daan. Ang babaeng nasa gitna, napakaganda, nakasuot ng puting damit, may eleganteng tindig. Siya si Ate Reyes, ang pangatlo kong kapatid. Tahimik akong umatras ng kaunti. Ayokong makasabay si Ate Reyes. Siyempre, hindi rin ako napansin ni Ate Reyes. Ang taong nakatayo sa isang sulok, nakatutok ng buong puso sa audition na to. Lumipas ang 3 araw ng audition. Susunod na ang paghihintay sa resulta. Natapos na ni Isabel ang pag-revise ng script. Nang basahin ko ang bagong script, na-realize ko na halos pareho lang sa dati. Kaso, ang role ng female supporting character, mas nabawasan ng husto. Baka naman ayaw ni Madam Isabel ng romantic scenes. Binuksan ko ulit ang script ng male lead. Ang script ng male lead at female lead, hindi naman nabago. Bakit ang akin lang ang binawasan? Nagtanong si Isabel, kumusta? May epekto ba sa'yo ang pagbawas ng eksena? Sa una, hindi ko naman talaga planong makipag-date sa pelikula. Sa pagbabago ngayon, mas gusto ko pa. Napili na rin ang female lead, walang iba kundi si Ate Reyes, si Bianca Reyes. Ang female supporting character naman, isang young star na bagong dating mula abroad, si Shen Yu. Agad, sa social media, naglabasan ang sunod-sunod na hot searches. Shen Yu, bakit biglang naging supporting role? Dati, hindi ba leading role lang siya? Tapos, supporting role pa siya ni Bianca Reyes?
Tutol kami kay Bianca Reyes. Sigurado may backer si Bianca Reyes. Balita, kapatid daw siya ni Kuya Reyes, ang movie king. Kailan pa naging movie king si Kuya Reyes? Bakit hindi namin alam? Nakita ni Bianca Reyes ang mga comment na to, nagalit siya ng husto, namula ang mga mata. Malakas niyang inihagis ang telepono sa sahig, nabasag. Si Kuya Reyes, mukhang hindi mapakali. Ate, baka huwag na lang. Hanapan na lang kita ng mas magandang pelikula. Malamig na sabi ni Bianca Reyes, hindi pwede. Napakaganda ng script na to. Bukod pa dun, pelikula to ni Direk Zhang. Kailangan ko itong maging bida. Hindi ko pa narinig ang pangalang Shen Yu dati, sabi ko. Paliwanag ni Kuya Reyes. Siya ang legend sa singing and dancing industry noon. Napakagaling niya sa industriya noon, pero nag-abroad siya halos 2 taon na. Maraming tao na ang nakalimot sa kanya. Ah, ganun pala, sabi ko. Support role lang naman pala yan. Kung ganun, sino ang male supporting character? Tanong ni Bianca Reyes. Nag-aalangan si Kuya Reyes. Si Jason daw po. Napagdesisyonan na po matagal na. Naging madilim ang mukha ni Bianca Reyes. Si Jason. Hindi ba baguhan lang yan? Paanong magiging support role yan? Mukhang talaga namang inaalagaan siya ng kung sinong matandang babae. Gwapo naman siya tignan. Sigurado, marami siyang fans. Pero hanggat hindi niya sasabihin na taga-pamilya Reyes siya, hindi ko siya papansinin. Kadarating lang ni Papa Reyes, narinig niya ang mga sinabing to, nanginginig siya sa galit. Walang hiya talaga. Anong klaseng anak na lalaki ang ipinanganak mo? Paanong nagkaroon siya ng dugong Reyes? Mas gugustuhin ko pa sanang walang ganyang anak na lalaki. Sigaw ni Papa Reyes sa galit. Wala ni isa ang nangahas sumagot. Maya-maya, sinuyo ni Kuya Reyes si Papa Reyes. Papa, wag po kayong magalit. Nakakasama po sa kalusugan ang galit. Nakita yon, si Mama Reyes, medyo nag-aalangan na nagsalita. Lucas, baka dalhin na lang si Jason sa ibang bansa. Baka kapag nalaman ng iba na siya ang tunay nating anak, saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya Reyes? Sumang-ayon din si Bianca Reyes. Tama po, Mama, Papa. Kapag nalaman ng iba na taga-pamilya Reyes siya, nakakahiya. Ayoko mapahiya ng ganyan. Tahimik na nag-isip si Papa Reyes. Maganda nga itong ideya. Nung oras na yon, katatapos ko lang magpa-pictorial para sa karakter ko. Ang makeup artist, sige ang papuri. Ang ganda ng kutis mo. Ngayon lang ako nakakita ng batang lalaking ganito kaganda ang kutis. Ngumiti ako, hindi nagsalita, at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng script. Sa ibang banda, tapos na rin ang pictorial ni Marco. Bakit ang pangit ng kuha niyo sa akin? Gusto ko ulitin. Pagkalabas ko pa lang, narinig ko na ang pag-aaway. Bakit ang gwapo ni Jason? Agad nagalit si Marco. Anong maganda? Napakapangit ng kuha sa akin. Siguro, dahil kasama si Jason, ginamit lang siya para maging background. Sobrang hindi kontento si Marco sa set ng mga litrato na to, pinilit niyang ulitin ang pictorial. Wala na silang magawa. Kinailangan ng production team maglaan ng 1 araw para ulitin ang pictorial para sa kanya. Umalis ako sa set. Habang naglalakad, nagte-text ako kay Maya. Bigla, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa tabi ko. Tinaas ko ang ulo ko, agad ibinaba ang telepono at tumalikod para tumakas. Jason! Saan ka pupunta? Huminto ka. Hinabol ako ng babae sa likod, inipit ako sa isang sulok ng pader. Isang kamay niya, nakasuporta sa pader, hinaharangan ako. Jason, nakakatakot ba ako sa iyo? Bigla akong nahilo. Hindi naman. Bakit ka bumalik dito? Siyempre, dahil may oras ako, sabi ni Shen Yu. Hindi ka pa ba nakakabasa ng news online nitong mga nakaraan? Siguro, hindi mo pa alam na ako ang female supporting character sa pelikulang to, di ba? Ano raw? Napakamot ako ng ulo. Akala ko, mali ang narinig ko. Hindi ka nagulat, sabi ni Shen Yu. Ito ang unang pelikula na tinanggap ko pagkatapos ng 2 taon. Swerte ka ah. Kumunot ang noo ko, tiningnan siya. Hindi ba nagko-compose ka ng bagong dance?
Medyo nawawalan kasi ako ng inspirasyon nitong mga nakaraan, paliwanag ni Shenyu. Kaya gusto kong umarte sa pelikula para maaliw ang sarili ko. At nagkataon lang na nakuha ko ang role ng female supporting character sa pelikulang to. Pero, 2 buwan ka palang bumalik sa bansa, nakuha mo na agad ang role ng male supporting character. Mukhang hindi naman masama, ano? Agad akong inakbayan ni Shenyu, parang malapit kami. Nakita kong walang tao sa paligid, agad ko siyang itinulak palayo. Shenyu, pag nakita ng iba, iisipin nila na mag-on tayo. Isipin? Di isipin nila. Kung gusto nila intindihin ng mali, yan ang gusto nila. Bakit mo ako iniiwasan, sabi ni Shenyu. Alam ko na babae ako. May epekto sa iyo, di ba? Nagpatuloy si Shenyu sa paghawak sa braso ko. Okay lang. Pag may oras ka, kumain tayo sa labas, ha? Pero hindi ngayon, sabi ko. May lakad na ako. Hawak ko ang telepono, nagpatuloy sa pagte-text kay Maya. Nakaramdam si Shenyu ng masamang hinala sa puso niya. Baka, Jason, may girlfriend ka na? Masyado kang nag-iisip, sabi ko. Kaibigan lang. Unang beses ni Shenyu akong makitang umiti ng masaya ng ganun. Mas lalong lumakas ang masamang hinala niya sa puso. Jason, sigurado, in love na siya. Jason, magtapat ka nga. May relasyon ka na, di ba? Naku po, sabi ko, wala nang magawa. Talagang nagkakamali ka. Ang kausap ko, isang 3 taong gulang na bata. Ano? Jason, may anak ka na? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Nahilo ako sa pagpapaliwanag. Hindi ko anak. Anak ng kaibigan ko. Anak ng kaibigan ko. Ikaw na yung nagsasalita ng ganun. Tapos ako pa ang sinisisi mo ngayon? Si Maya, isang 3 taong gulang na batang babae, pero hindi siya nakakapagsalita. Hindi ko rin alam kung bakit. Kaya, pag may oras ako, dinadalaw ko siya. Nahihiyang napakamot sa ulo si Shenyu. Si Maya. Ampon ba siya? Kung may oras ako, pupunta rin ako para bisitahin siya. Dadalhan ko na rin siya ng kaunting pagkain. Narinig yon, hindi ko maiwasang mapaisip. Tinawag na ampon ang isang little princess. Masyado siyang nag-iisip. Ang bata na yon, kumakain ng masasarap na pagkain at nagsusuot ng magagandang damit. Nung nakaraan, nakita ko ang isang damit ni Maya, ang presyo, 5 milyon piso, tapos marami pang zero sa likod. Nahilo ako sa presyo. Ang pinakamahal na damit ko, yung suot ko ngayon, mahigit 100 piso lang. Pagkatapos kumain, dumiretso ako sa Kamya Mansion. Hawak ko pa ang manikang bagong bili para kay Maya. Pero sa pagkakataong to, si Maya, hindi gaya ng dati, hindi siya tumakbo palabas para yakapin ako pagkakita niya sa akin. Nakita ko ang sala na walang tao at hindi ko narinig ang tunog ni Maya. Agad akong nagtanong sa kasambahay sa tabi. Young lady, nasaan po si Maya? Young lady Maya, nagkasakit po. Young Master Jason, bilis po, puntahan niyo po siya, sagot ng kasambahay. Narinig yon, nagmadali akong tumakbo pataas, papunta sa silid ni Maya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Sa malaking kama, isang maliit na figura ang nakabaluktot sa kumot. Ang maliit, magandang mukha ni Maya ay nakalitaw. Ang maliliit, bilog niyang pisngi na karaniwan ay malusog, ngayon ay maputla. Ang malalaki niyang bilog na mata, nakapikit. Nakita yon, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin sa puso ko, parehong awa at lungkot. Maya, si Tito Jason, bumisita na, sabi ko. Narinig ang boses ko, nanlaki ang mga mata ni Maya, iniabot ang maliliit na kamay niya, gusto siyang buhatin. Maya, nasa trabaho si mommy at si tita mo. Tanong ko. Kawawa naman talaga ang bata. Si Maya, sumusubsob sa akin, mabait na nakahiga sa bisig ko. Pinasuot ko ng jacket si Maya. Nagmadali akong binuhat siya pababa. Nagkasakit si Maya. Dadalhin ko siya sa ospital muna. Young Master Jason, dumating na po ang family doctor at nasuri na po siya, pero isang beses pa lang po uminom ng gamot si Young Lady mula umaga, sabi ng kasambahay, huminga ng malalim sa kawalan ng pag-asa. Ang Young Lady daw nila ang pinakamahirap suyuin. Maging ang panganay nilang Young Lady, Isabelle, hindi raw siya kayang kontrolin. Hinimas ko ang maliit na ulo ni Maya. Maya, bakit ayaw mong uminom ng gamot?
Kapag uminom ka ng gamot, gagaling ka na. Si Maya, inilabas ang maliit na dila niya, ginamit ang daliri niya para ituro ang dila. Mapait po. Ang gamot, mapait. Pero pag uminom ka ng gamot, gagaling ka na. Ngayon, binilhan ka ni Tito ng candy. Pagkatapos uminom ng gamot, pwede ka na kumain ng candy, sabi ko. Nung oras na yon, si Sofia, nakaupo na malungkot sa sofa. Pagkakita niya sa akin, nagsalita siya. Jason, sa wakas, dumating ka na. Huwag mo na siyang suyuin, itong munting pasaway na to, ayaw talaga uminom ng gamot. Maya, mabait, uminom ka na ng gamot, ha? Bibigyan ka ni Tito ng candy. Narinig yon, si Maya, mabait na uminom ng lahat ng gamot sa kamay ko. Nagmadali akong isinubo ang isang piraso ng candy sa bibig niya. Bakit may ganito kabait na bata? Gusto ko na siyang buhatin pa uwi. Si Sofia naman, natigilan na mula pa kanina. So uminom na siya ng gamot? 2 oras mo siyang sinuyo, ayaw pa rin uminom. Pero ikaw, 2 salita mo lang, uminom na si Maya. Nagmadaling kinuha ni Sofia ang telepono. At Isabel. Uminom na si Maya ng gamot. Dumating si Jason, agad uminom si Maya ng gamot. Bakit ganun? Mas masahol pa ba ako sa ibang tao? Si Sofia, naghinanakit, binabaan ng telepono sa kabilang linya. Tumahimik sandali tapos binabaan ako ng telepono nang walang pag-aalinlangan. Si Sofia, malungkot na umupo sa sahig, gumuhit ng bilog. Binigyan ko pa si Maya ng isa pang piraso ng candy. Tapos, nilagay ko ang natitirang candy sa bulsa ng damit niya. Maya, ngayon, 2 piraso lang ang pwede mong kainin. Kung hindi, masisira ang ngipin mo, hindi ka na makakain ng kahit ano. Si Maya, kontento, pinisil-pisil ang bulsa ng damit niya na may candy. Nung oras na yon, kararating lang ni Isabel sa bahay, nagmamadaling nagtanong, Maya, okay ka lang? Umiti ako at sumagot, okay na po siya. Kakainom niya lang ng gamot. Madam Isabelle, hindi na po kailangan mag-alala. Hinimas ni Isabelle ang ulo ni Maya. Mahina ang katawan ng bata, tapos ayaw uminom ng gamot. Hindi siya masuyo kahit anong gawin. Paanong nagawa mo si Maya na uminom ng gamot? Sinabihan ko siyang uminom ng gamot, tapos uminom na siya. Napakabait ni Maya, sabi ko. Bahagyang nag-aalangan si Isabelle, nagsalita. Jason, may gusto pa akong pag-usapan sa iyo. Si Maya, nitong mga nakaraan, sobrang nakakapit sa iyo. Ngayon din, uminom lang siya ng gamot pag ikaw ang nagpasubo. Baka, lumipat ka na lang dito sa mansion para tumira ng pansamantala? Kakainom ko lang ng isang lagok ng tubig, muntik na maibuga ko. Hindi po maginhawa dito, sabi ko. Ano ba ang hindi maginhawa, sabi ni Isabel. Lalaki ako, okay lang na tumira dito. Bukod pa dun, marami ring lalaking kasambahay dito. Anong kinakahiya mo? Sumang-ayon din si Sofia at nakiusap. Nga, Jason. Tulungan mo si ate at si Maya. Pag nagkasakit si Maya, ayaw uminom ng gamot. Lahat kami wala nang magawa. Ikaw lang ang kaya niya. Si Maya din, gumapang mula sa bisig ni Isabelle at pumasok sa bisig ko. Nakita yon, ipinikit ko ang mga mata at pumayad. Okay, mananatili ako dito ng 1 buwan. Kumunot ang noo ni Isabel. 1 buwan? Masyadong kaunti. Bakit hindi na lang 1 taon? Kinurot ni Sofia ang pisngi ni Maya. Maya, si Tito Jason, mananatili dito kasama mo. Masaya ka? Mumiti si Maya at tumango, 2 kamay mahigpit na nakayakap sa akin. Nakita ni Sofia ang 2 tao sa harap niya. Habang tinitingnan niya, lalo silang nagiging magkamukha bilang mag-ama. Jason, tingnan mo naman, gusto ka ni Maya ng ganito. Tingnan ka niya parang daddy niya na. Bakit hindi mo na lang maging daddy ni Maya, sabi ni Sofia. Sofia, pag-usapan na lang natin to mamaya, sabi ko. Nagmamadali kong inihiga si Maya sa sofa, balak umalis agad. Pagkalapit ko sa pinto, tinawag ako ni Isabel. Kailan ka lilipat ng gamit? Papapuntahin ko na ang mga tao para tumulong sa iyo. Winagayway ko ang kamay ko. Madam Isabelle, wala po akong masyadong gamit. Hindi na po kailangan istorbohin ang mga tao. Lilipat ako sa loob ng 2 araw. 2 araw? Anong pa ang hinihintay mo? Bukas na lang, sabi ni Isabelle.
Pagkatapos ng trabaho, hintayin mo ako sa kondo. Papapuntahin ko ang mga tao para tumulong sa iyo maglipat ng gamit. Hindi ko kayang tanggihan ang kanyang kabaitan. Pumayag na lang ako. Ang gilid ng labi ni Isabelle, bahagyang umangat sa isang malabong kurbada. Si Maya naman, sige ang sunod sa akin, parang isang maliit na buntot, hinatid ako hanggang sa labas ng sala. Matagal siyang nakatayo, ayaw pumasok sa loob ng bahay. Maya, si Tito Jason, bukas, mananatili dito kasama mo na. Tara na, pasok na tayo sa bahay ha? May sipon ka pa. Si Maya, naghinanakit, pumasok sa sala. Ngayon ang araw ng opening ceremony. Dumating ako ng maaga. Bigla, may figura na lumitaw sa harap ko. Jason, hindi ko akalain, umabot ka sa posisyong to, sabi ni Bianca Reyes. Ang pakiramdam na ipinapatawag, siguro napakaganda, ano? Hindi ka rin ba natatakot mapahiya? Itinaas ko ang ulo ko. Sa harap ko, isang pamilyar na mukha. Ang mukhang dati ay maganda, ngayon ay baluktot dahil sa galit. N.S. Bianca Reyes, magkakilala ba tayo? Kumunot ang noo ko, nagpakita ng pagkamuhi. Jason, nagpapanggap kang hindi mo ako kilala, sabi ni Bianca Reyes. Huwag ka nang magkunwari. Sinabi na ni Papa, ipataboy ka na sa ibang bansa para hindi na mapahiya ang pamilya Reyes. Kung marunong ka, umalis ka na agad. Hindi ko maiwasang umiti ng malamig. Gusto mo akong paalisin? Kailangan tingnan natin kung may kakayahan kayo. Wala akong koneksyon sa pamilya Reyes, sabi ko. Kung pwede lang, gusto ko pang ang palitan ang apelyido ko. Jason, huwag kang walang galang, sabi ni Bianca Reyes. Pag gumawa na si Papa, alam mo na ang kahihinatnan niyan. Wala akong galit sa mukha, bagkus may kaunting pagkamukha. Hindi ko pa nga sinasabi sa labas na kapatid mo ako. Sa tingin mo ba, karangalan ang maging kapatid mo? Ang pamilya Reyes, anong mga madilim na bagay ang ginagawa nila? Paano sila kumikita? Sa tingin mo, hindi ko alam? Napipi si Bianca Reyes, hindi makasagot. Ikaw. Huwag mong putikan ang pangalan ng pamilya namin. Binabalaan kita. Kung marunong ka, umalis ka na sa ibang bansa agad. Kung hindi ka hahayaan ni Papa na mabuhay ng tahimik sa industriya na to. Kalmado akong nagtaas ng ulo. Kung ganun, maghihintay ako. Nung oras na yon, lumapit si Shen Yu. Ang tono niya, mapanukso. Akala ko kung sino, si Yves Bianca Reyes pala, ang lakas naman. Parang Emperor Dowager na dumating. Malamig na sabi ni Bianca Reyes, Shen Yu, anong relasyon mo kay Jason? Baka naman ikaw ang sugar parent niya? Nanlaki ang mga mata ni Shen Yu. Kainin mo na ang gusto mong kainin, pero huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Jason, gamit ang sarili niyang kakayahan kaya niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Walang kinalaman sa akin. Hindi gaya ng iba. Nagalit si Bianca Reyes ng husto, namutla ang mukha. Shen Yu, ano ba yung sinasabi mo? Pinili ako ng production team dahil sa talent ko kaya binigay sa akin tong role na to. Mas lalo pang nanlaki ang mga mata ni Shen Yu. Talaga? Pwede magtanong, Ines Bianca Reyes, anong talent mo? Yung role ba ng supporting actress na binato ng bulok na itlog noon? O yung role ng female lead na hindi makaiyak noon? Narinig yon, si Bianca Reyes, nagalit, kinagat ang labi niya, nanginginig ang dibdib. Shen Yu, huwag kang sumusobra. Huwag mong kalimutan, supporting role ka lang, ako ang female lead. Pagkasabi noon, umalis siya sa galit. Si Shen Yu, tiningnan ang kanyang pag-alis, itinaas ang kamao. Itong babaeng to, talagang walang kwentang tao. Narinig ko na noon, umakyat siya sa posisyon niya ngayon dahil sa impluwensya ng pamilya niya. Bakit mo siya ginulo? Tanong niya sa akin. Nagkunwari akong inosente, kumurap-kurap. Hindi naman. Siya naman ang unang lumapit para manggulo. Wala pa nga akong sinasabi. Talaga, sabi ni Shen Yu. Kung ganun, sa susunod, layuan mo siya. Walang kwentang tao yan. Natapos ang seremonya. Inimbitahan ng direktor ang lahat na mag-dinner sa hotel. Gabi na nang makauwi ako sa kondo unit. Bigla, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa ilalim ng building. Nag-alangan ako ng matagal. Hindi ko napigilan, tinawag ko, Liza. Ang anino, lumingon.
Pero hindi ang malinis na mukha ni Liza Flores, kundi ang matalim at magandang mukha ni Isabel. Ang isa, parang sinag ng buwan sa langit. Ang isa, parang malamig na bulaklak. Dalawang tao na magkaiba ng husto. Pero nagkamali ako ng tawag. Madam Isabel? Bakit po kayo nandito ng ganito kagabi? Naalala ang pangalang tinawag ko kanina, medyo na-awkward ako. Nang makita niya ang mga mata ko, sumilay ang isang malamig na kislap sa mga mata ni Isabel, pero walang emosyon sa mukha niya. Hindi ba kahapon pumayag kang lumipat sa mansion? Ngayon, dinala ko ang mga tao para tulungan kang maglipat. Saan ka uminom ng alak? Sino kasama mo? Casual akong umiling. Hindi po ako uminom ng marami. Opening ceremony po kasi ng pelikula, hinatak ako ni Direk Liu para uminom ng kaunti. Okay lang po ako. Pagkasabi noon, binuksan ko ang pinto ng condo unit. Agad pumasok ang ilang bodyguards sa likod, nagsimulang maglipat ng gamit. Nagmadali akong pinigilan sila. Yung ref, sofa, hindi na kailangan. Dadalhin ko lang ang ilang damit. Pagkatapos, medyo natutumba ako, bumalik ako sa kwarto. Isiniksik ko ang mga magulong gamit sa maleta. Bigla, napansin ko ang isang picture frame na gawa sa kahoy. Sa larawan, isang lalaki at isang babae. Ako at si Liza Flores nung 17 taong gulang kami. Kinuha ko ang picture frame. Nag-alangan ako ng matagal tapos ibinalik. Pagkatapos, binuksan ko ang drawer at inihagis ang picture frame sa loob. Maraming taon na ang lumipas. Oras na para kalimutan na. Jason, tapos ka na ba? Dala ko ang maleta palabas ng kwarto. Kaunti lang ang gamit ko. Ang kaunti naman ang gamit mo, sabi ni Isabelle. Kumpleto naman doon ang kumot, bedsheet, unan, kaya hindi na kailangan magdala. Nang matapos na ang pagliligpit, kami ni Isabelle, magkasama sa likod ng sasakyan. Lihim akong sumulyap sa babaeng nasa tabi ko. Ang kanyang kutis, napakaputi at makinis. Sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mahabang pilikmata, parang pakpak ng paru-paro. Kailangan kong sabihin, si Isabelle ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sigurado, walang lalaking hindi magugustuhan siya. Balita na ang mga nanliligaw sa kanya, kayang pumila paikot sa mundo ng ilang beses. Pero wala ni isa ang pinapansin niya. Hanggang ngayon, single pa rin siya. Bigla, dumilat si Isabel. Nagmadali akong inalis ang tingin ko, tiningnan ang tanawin sa labas ng bintana. Pagkadating sa mansion, nagmadali akong binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Nakatayo na si Maya sa tabi, naghihintay. Pagkakita niya sa akin, masaya siyang tumakbo at yumakap sa akin. Binuhat ko si Maya. Maya, hinintay mo si Tito Jason dito. Tumango si Maya. Nakita ko ang hapagkainan na nakahanda na sa malayo. Paliwanag ni Sofia, gusto ni Maya na hintayin ka mamaya sa gabi para sabay kumain. Hintay siya ng hintay hanggang ngayon. Ayaw kumain kung hindi ka pa umuuwi. Wala kaming magawa. Lampas 8:00 na. Hindi pa ako nagdi-dinner. Nakaramdam ako ng kaunting pagkakasala sa puso ko. Hinintay pala ako ni Maya para sabay kumain. Nung binuhat ko si Maya papasok ng bahay, nakatingin si Sofia ng matagal sa hapagkainan, parang malapit ng umiyak. Jason, sa wakas, nakauwi ka na, sabi ni Sofia. Hindi ka pa umuuwi, ayaw kumain ni Maya. Hindi kumakain si Maya, hindi rin kami makakain. Tingnan mo, lampas 8:00 na ngayon. Hindi pa ako nagdi-dinner. Habang nagsasalita, kinuha ni Sofia ang kutsara at tinidor, kumain ng mabilis. Mukhang gutom na siya. Binuhat ko si Maya at pinaupo. Matyaga akong nagtanong, Maya, anong gusto mong kainin? Si Tito ang magsusubo sa iyo. Jason, wag mo nang asikasuhin tong batang to, marunong na siyang kumain mag-isa. Bilis, kumain ka na, sabi ni Sofia. Nakita kong malamig na ang pagkain. Kakainin ko na lang to, kumain ka rin kahit kaunti. Umupo si Isabel sa tabi ko. Inutusan niya ang kasambahay na magdala ng isang bowl ng hangover soup para sa akin. Nakita yon, nagmadali akong umiling. Madam Isabelle, hindi po talaga ako uminom ng marami. Hindi na po kailangan ng ganitong istorbo. Pag natulog na, okay na. Pero dahan-dahang hinimas ni Isabelle ang bangs ko. Hindi maganda sa kalusugan ang masyadong maraming alak.
Uminom ka ng kaunting sabaw para sa hangover tapos magpahinga ka na agad. Bahagya akong umuso. Ang mukha ko, namula. Unang beses may humahawak sa buhok ko. Pakiramdam ko, lalabas ang puso ko. Nung oras na yon, sa gilid ng bibig ko, may maliit na kamay ulit. Si Maya, hawak ang isang lobster, inabot sa akin. Salamat Maya, sabi ko. Baby, paano mo nalaman na gusto ko ng lobster? Gusto mo rin? Agad dumango si Maya ng mabilis, parang manok na tumutuka. Lahat ng gusto mong kainin, gusto ko rin. Agad ko namang ibinigay ang lobster na binalatan ko na kay Maya. Ang malalaki niyang mata, nakatitig sa mukha ko. Malaki ang buka ng bibig niya, kumain. Nakita ni Isabelle ang gana ng anak niyang kumain, umiling siya nang wala nang magawa. Napakabait ni Maya. Ngayon, marami siyang nakain. Bibigyan ka ni Tito ng premyo, ha? Ang malalaki niyang mata, nagniningning. Dalawang maliliit na kamay, iniabot, hinihintay ang premyo ko. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang pink na lollipop. May maliit na ribbon na nakatali sa gitna. Inilagay ko sa maliit na palad ni Maya. Ito ang premyo ni Tito kay Maya. Sa susunod, kailangan mabait na kumain. Marami pa ang mga premyo. Si Maya, mumuso at mumiti, isinubo ang labi niya, hinalikan ako sa pisngi. Si Sofia, habang kumakain, tahimik na pinunasan ang luha niya. Maging siya, hindi pa napatratuhan ng ganun. Ang tiyan ni Maya, bilog na bilog, kahit ang maliit niyang damit, nakaangat na. Mahinang sabi ni Isabel. Maya, unang beses niya kumain ng ganito karami. Salamat. Madam Isabel, walang anuman, sabi ko. Kaunti lang ang natulong ko. Malaki ang naitulong mo, sabi ni Isabel. Kung wala ka, siguro ngayon, nag-aalala pa rin ako sa pagkain at kabuhayan. Malaki rin po ang naitulong niyo sa akin, sabi ko. Si Maya, karaniwan, mapili sa pagkain, ayaw kumain. Pagkatapos niyang makilala ang bata, mas umayos na ng husto. Si Maya, umiiling-iling ng mabilis, nagpapakita ng pagkabalisa, parang sinasabi na hindi totoo ang sinabi ng nanay niya. Hindi ako mapili sa pagkain, mabait ako na bata. Nakita yon, hindi ko mapigilan at natawa. Maya, sinasabi mo na mapili ka sa pagkain. Paanong nalaman ni Tito na mabait ka na bata? Tinaas ni Isabelle ang mga mata niya sa matalinong bata. Itong batang to, sa harap ko, nagkukunwaring mabait. Ano kaya talaga ang gusto niyang gawin? Si Maya, kinuha ang drawing board niya at ipinagpatuloy ang pagdrawing. Tiningnan ko ang bata na tahimik na nagdrawing, hinimas ang maliit niyang ulo. Madam Isabelle, anong dahilan kung bakit hindi nakapagsasalita si Maya? Tanong ko. Yumuko si Isabel. Nung ipinanganak si Maya, nagsimula akong humawak sa Reyes Corp. Sobrang busy ako sa trabaho kaya napabayaan ko ang bata. Nung bata pa siya, na-diagnose siya ng autism. Ayaw niya makipag-usap sa ibang tao. Ngayon, kahit medyo umayos na, hindi pa rin siya nakakapagsalita. Napakatalino ni Maya. 8 buwan pa lang, marunong na maglakad. 1 taon, marunong na mag-drawing. Pero ayaw niyang buksan ang bibig niya para magsalita. Namumula ang gilid ng mga mata ni Isabelle. Kahit siya ng Reyes Corp, isa rin siyang nanay. Maingat kong inabot kay Isabelle ang isang tissue. Madam Isabelle, susubukan ko po tulungan si Maya. Pinunasan ni Isabelle ang luha sa gilid ng mata niya. Jason, salamat sa pagiging handang tumulong sa akin. Agad bumalik ang kanyang mukha sa pagiging malamig gaya ng dati. Parang hindi siya ang umiyak kanina. Pinakita ulit ni Maya sa akin ang drawing niya. Family pa rin na 3 tao, masaya. Nakita yon, matyaga kong ipinaliwanag kay Maya. Maya, hindi si Tito Jason ang papa mo. Hindi mo pwedeng iguhit si Tito Jason dito. Umiling si Maya. Ginamit niya ang panulat sa drawing board, isinulat ang 2 salitang si Papa. Bigla, parang nasikipan ang puso ko. Maya, hindi si Tito Jason ang papa mo, patuloy kong ipinapaliwanag sa bata. Mumuso si Maya. Ang maitim niyang mga mata, nagniningning sa luha. Malapit na siyang umiyak. Hindi na ako nangahas magsalita pa, baka mapaiyak ko ang bata. Maya, mabait, huwag kang umiyak, sabi ni Isabel. Binuhat niya si Maya para suyuin, kasabay noon, sinulyapan niya ako. Nag-alangan ako sandali tapos matatag na nagsalita.
Maya, hindi po talaga si Tito Jason ang papa mo. Si Tito Jason po ay tito mo. Tumigil sa pag-iyak si Maya. Kinuha niya ang panulat, binura ang dalawang salitang ipapa, at isinulat ang dalawang salitang tito-tito. Nung oras na yon, isang kasambahay ang may dalang tray ng pagkain. Young lady, yung hangover soup na pinahanda nyo, luto na po. Kinuha ni Isabel ang puting ceramic bowl, inabot sa akin. Jason, inumin mo ang hangover soup. Tiningnan ko ang bowl ng sabaw. Sige, narito ang kasunod na bahagi ng inyong kwento, isinalin at iniaangkop sa wikang Tagalog, gamit ang mga pinalitang pangalan, pananaw, at pinananatiling consistent ang kultura. Ang maitim na sabaw. May kakaibang amoy ito. Ang mukha ko, medyo mahirap maipaliwanag. Pakiramdam ko, magaling na ako. Kumunot ang noo ni Isabel. Inumin mo na. Kahit papaano, kabaitan yan mula kay Madam Isabel, kaya hindi ako tumanggi. Kinuha ko ang bowl at ininom hanggang maubos. Kahit hindi maganda tignan, okay naman ang lasa. Hindi masyadong mapait. Nagmamadali si Maya, kinuha ang candy sa bulsa ng damit niya at binigay sa akin. Napakagalak ko, muntik na akong maiyak. Salamat, Maya. Si Sofia, nakatayo sa tabi, pinapanood ang eksena, tinatakpan ang bibig para tumawa ng palihim. Hindi niya akalain, darating ang araw na pati ang ate niya, di napapansinin or dislike. Maya, matulog ka mag-isa ngayong gabi, ha? Yung silid ni Tito, nasa tabi lang, napakalapit sa silid ni Maya. Mabait na tumango si Maya. Pagkatapos, inhatid ko siya sa silid niya. Binuksan ko ang ilang mga libro sa silid ni Maya. Lahat pala ay mga libro pang-aral, wala man lang ni isang fairytale book. Madam Isabel, walang fairytale book si Maya? Bakit puro libro pang-aral ang nasa silid niya? Ayaw ni Maya ng fairytale book, sabi ni Isabel. Yung binili ko para sa kanya noon, lahat itinapon niya. Paanong mangyayari yan? Umupo ako sa tabi ni Maya, mahinang nagsalita, Maya, ngayon, sasabihin ni Tito ang fairytale na Snow White, ha? Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa di. Habang nagsasalita ako, si Maya, lalong naging interesado, nanlaki ang malalaki niyang maitim na mata, nakatingin sa akin. Nakita yon, medyo nagulat ako. Hindi ba sinabi na pagkatapos makarinig ng kwento, matutulog na ang bata? Dahan-dahan kong tinapik ang kamay ni Maya. Maya, gabi na, matulog ka na. Ipikit mo na ang mga mata mo. Mabait na ipinikit ni Maya ang mga mata niya. Pagkatapos, kinalagkad ko ang pagod kong katawan palabas ng silid. Habang nakahiga sa malaking kama, nararamdaman ko na parang hindi totoo. Unang beses akong tumira sa ganito kalaking bahay. Isang silid pa lang, mas malaki pa sa kondo unit ko. Sobrang pagod ko. Pagkahiga ko pa lang sa kama, nakatulog na ako agad. Gayunpaman, pagkalipas ng mahabang panahon, biglang binuksan ang malaking pinto. Ang tunog, napakahina, halos walang makakarinig. Ang babae na nakasuot ng malinis na puting nightgown ang nagtulak ng pinto at pumasok. Nakalugay ang buhok niya sa likod. Nakita ko siyang dahan-dahang lumapit sa tabi ko, yumuko, ang payat niyang mga daliri, inalis ang mga buttons ng t-shirt ko. Sa sandaling yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad kong hinalikan ang malambot na labi ni Isabel, parang gusto kong lunukin ang tamis niyon. Bahagya siyang sumiksik sa dibdib ko, mahinang bumulong sa boses na kasinlalambot ng pulot pukyutan, Jason, gusto kita ng sobra. Mula nung una kitang makita, naramdaman ko na agad na napakalapit natin. Gusto ka rin ni Maya ng sobra. Palagi kanyang tinatawag na daddy, tuwing makikita niya ang litrato mo. Natigilan ako. Ang aking puso parang may pumisil. Naging malalim ang iniisip ko. Biglang nagbalik ang masakit na alaala ng aking dating girlfriend, si Liza Flores. Isinugal niya ang buhay niya para iligtas ako mula sa isang aksidente sa trapiko. Mula nung araw na yon, nangako ako sa sarili ko na hindi na ako iibig pang muli. Naging pigil ang aking boses. Natatakot ako, natatakot na masaktan si Isabel, masaktan ang sarili kong puso. Natatakot akong hindi ako karapat-dapat para kay Isabel, para kay Maya. Nanginginig ang aking boses. Naramdaman ni Isabelle ang nakatagong sakit sa puso ko. Maingat niyang hinawakan ang mukha ko. Ang nagniningning niyang mga mata, nagpakita ng pagiging matatag.
Huwag mong sabihin yan, Jason, sabi ni Isabel, malambot ang boses pero matatag. Isa kang mabuting lalaki, isang mabuting ama. Ang pagkatao mo ang mahal ko, hindi ang estado mo sa buhay o ang nakaraan mo. Payagan mo akong makasama ka sa pagbuo ng maliit na pamilyang ito na magkasama nating aalagaan si Maya, ha? Pagkasabi niya noon, si Isabelle, dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa labi ko. Isang halik na nagpapahayag ng pagmamahal at tiwala. Ang puso ko parang sasabog. Ang pader ng yelo na itinayo ko sa sarili ko sa loob ng mahabang panahon, tuluyang gumuho. Niyakap ko ng mahigpit si Isabel. Isinubsob ang mukha ko sa mabangong buhok niya. Isabel, mahal kita. Pumapayag ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin si Maya. Para makabawi sa iyo, sa bata. Isang luha ng kaligayahan ang dumaloy sa pisngi ni Isabelle. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, binigyan nila ang isa't isa ng isang mainit na halik. Isang halik na nagmamarka ng isang bagong simula. Isang bagong pamilya, punong-puno ng pagmamahal at kaligayahan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, bigyan nyo po si Mio ng isang like at isang subscribe sa channel, ha?